Gun ban para naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections, sinimulan na 1,000 naman ang mga Philippine Coast Guard personnel sa sanayin ng Commission on Elections para humalili sa Board of Electoral Inspectors. Kaugnay niyan, may mga balita dyan si Bombo Isa Cotoner. Ngayong araw, Agosto 14, formal nang nagsimula ang gun ban at election period para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections na magtatagal hanggang Oktubre 28 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, nagsimula na rin mag-deploy ng mga checkpoints sa rehiyon ng Bangsamoro, ngunit tiniyak niya na hindi ito magiging sagabal sa pang-araw-araw na gawain ng mga residente. Sa kasalukuyan, wala pang natukoy na hotspot areas na nangangailangan ng mas mahigpit na pagbabantay o karagdagang tropa. Ipinaliwanag ni Garcia na hahayaan muna ng COMELEC na ang mga sandatahang lakas sa rehiyon ang gumanap sa kanilang tungkulin sa seguridad. Dagdag pa ni Garcia, tatanggalin muna sa ilalim ng COMELEC control ang bayan ng Datu Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte at ang bayan ng Buluan sa Maguindanao del Sur kasabay ng pagsisimula ng election period. Security measures na ilalapit na natin since start na ang gun ban period as well as yung election period sa Bangsamoro. Una, siyempre, yung regular pa rin na ginagawa natin tulad ng paglalagay ng iba't ibang checkpoints, iba't ibang mga important points dyan sa buong Bangsamoro region. Yan po ay naplano na ng iba't ibang Provincial Joint Security Command Center at the same time in coordination with the AFP, the PNP, and the Philippine Coast Guard. Umasa po kayo at doon sa mga kababayan natin na nasa Bangsamoro, umasa po kayo na yan ay nakakalat sa buong rehiyon pero hindi dapat po na iistorbo ang inyong mga karapatan. Ang gun ban ay bahagi ng mga hakbang ng COMELEC upang matiyak ang ligtas at maayos na halalan sa BORM. Kaugnay pa nito, inihayag din ng poll body na nakahanda ng sanayin sa susunod na linggo ang humigit kumulang 1,000 personnel mula sa Philippine Coast Guard upang tumulong sa mahigit 9,000 Board of Electoral Inspectors sa pangangasiwa ng halalan sa Bangsamoro. Paliwanag ni Garcia, ang pagtatalaga sa Philippine Coast Guard ay para mabigyan ng pagkakataon ng Philippine National Police na makapag-focus sa pagpapanatili ng seguridad sa panahon ng eleksyon. Dahil meron tayong more or less na mga 3,000 na mga presinto, times 3 po yun, so more or less meron tayong 9,000 at pagkatapos may hinahanda po kami na 1,000 na mga miyembro ng Philippine Coast Guard, hindi na po Philippine National Police, para makapag-focus ang PNP sa kanilang trabaho sa pagmamatsyag at papaprotekta ng katahimikan ng lugar. So yung pong Philippine Coast Guard ang gagamitin namin na pampalit, panghalili sa ating mga electoral board members na mga guro kung sakaling hindi sila makakapaglingkod. Samantala, sa iba pang balita, kasunod ng pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections, tiniyak ni Garcia na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga paghahanda kabilang ang procurement ng mga gamit para sa halalan. Paliwanag ni Garcia, kahit na naisabatas na kasi ang pagpapaliban, maaari pa rin itong makakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Kapag nangyari ito, kailangang ituloy ng COMELEC ang halalan sa Disyembre. As far as the COMELEC is concerned, nandun pa rin kami sa mode na tuloy ang BSKE. Tuloy pa rin, hindi po kami hihinto dahil una, ang lahat po ng mga ganyang klaseng batas ay magkakaroon ng publication. At kinakailangan hintayin mo muna ma-publish. Hanggat hindi siya napapublish, hindi siya nagiging batas. Ngayon po, kahit po nagkaroon ng publication, hindi pa rin kami hihinto. Bakit? Kasi ang usapan namin, ng aming PMO, hihintayin namin yung Supreme Court case. Pag kami nag-file sa Korte Suprema, titingnan namin ano ang disposisyon ng Korte Suprema doon sa na-file na petisyon. Mag-TRO ba o comment lang? Kasi kung may comment lang, yun, pwede na kami huminto sa lahat ng aming ginagawa. Sapagkat without preempting the action of the Supreme Court, pwede po kasi magkaroon ng restraining order upang hipahintuin ang pagpapatupad ng isang bagong batas. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter.
Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.